Nakita natin sa nakaraang episode na nagkaroon ng dungeon break sa eskwelahan ni Jin dito nga pinaslang ng mga orcs ang mahigit 200 estudyante pero sa kabutihang palad ay dumating si Jinwoo at nailigtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos na nito kinausap ng chairman ang ating bida dahil ang mga bansa katulad ng USA, Russia, Japan, France at madami pang iba ay gustong gawing hunter ng kanilang bansa si Jinwoo. Nagmamakaawa ang chairman na manatili siya sa kanilang bansa dahil nagbabago na ang kanilang mundo, dumadami na ang mga gates na bigla na lang lumalabas. Ang request ni Jinwoo upang manatili siya sa Korea ay hayaan siya ng association na pumasok ng mag-isa sa mga high-ranking gate na tinanggap naman kaagad ng chairman. Nagpatuloy ang kwento sa labis na pagkamangha ni Jinho nang makita niya kung gaano kalaki ang portal na papasukan nila. Naisip naman ni Jinwoo, paano pa kaya kung makita pa niya ang gate sa Busan? Ito ang unang raid na gagawin nila Jinho at Jinwoo nang magkasama bilang member ng sarili nilang guild na Jin Group. Namangha si Jinchul sa mga summoned shadows ni Jinwoo. Karamihan kasi sa mga ito ay hindi bababa sa B-rank. Karaniwan sa squad na ganito ay qualified na upang makapasok sa isang A-rank gate. Namangha sila Jinwoo at Jinho sa baluting suot ni Jinchul. Anya, sasama rin siya sa loob dahil naatasan siya ng chairman na obserbahan ang magaganap na raid. Gusto raw kasi ng chairman na masiguradong ligtas ang gagawin nilang raid. Tinanong ni Jinwoo si Jinchul kung magiging ayos lang ba itong sumama sa kanila. Naguluhan si Jinchul. Sa loob, hindi maipinta ang itsura ni Jinchul, hindi niya kasi lubos na maisip na ganon na lamang kadali na matalo ni Jinwoo ang mga halimaw sa loob. Maging ang mga veteranong hunters ay labis na nahihirapan bago mapatay ang mga ito. Pero sa army pa lamang ni Jinwoo, ay wala nang binatbat ang mga halimaw sa kanila. Lalo na sa isang partikular na summoned shadow ni Jinwoo na si Igris. Sa tuwing iwinawasiwas kasi nito ang espada niya, ay may lumalabas ditong liwanag na ang tanging may matataas na ranggo lang ng mga mages ang nakakagawa ng wield lightning magic. Iniisip nito na kung siya ay A-rank, at kung mananalo kaya siya kung maglalaban sila ng one-on-one. Na kayang matapos ng ganun lang ni Jinwoo ang isang A-rank dungeon, kunin ang mga bangkay na naroon, at hukayin ang mga mana crystal nang siya lang mag-isa. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit siya inutusan ng chairman na obserbahan si Jinwoo. Narinig ni Jinchul na pinaiwan ni Jinwoo ang mga nagtatrabaho pa niyang summoned shadows, at ang iba ay pinabalik na niya. Tinanong niya ito, bakit mo na pinaalis ang mga shadow? Sapat na sila para mapatumba ang dungeon boss. Ninitian siya ni Jinwoo kasabay ng paglabas sa kamay nito ng isang dagger. Wika nito na kapag masyado siyang umasa sa kanyang mga shadow, siya ay kakalawangin. Tila isang kidlat si Jinwoo na sinugod ang dungeon boss. Sa isang kisap mata lang ay nakita na ni Jinchul na nakahandusay ang halimaw. Lumitaw sa air ang mga katagang, "You have defeated the dungeon boss." At ang pag-leveled up ni Jinwoo sa level 101. Tumaas din ang ibang skills niya, maging ang pag-cooldown ng Shadow Exchange skill ay bumaba ng 1 oras. Para sa kanya, hindi na siya mag-aalala pa na iwan niya ang kapatid at ina niya. Samantala, naisip ni Jinchul na masyadong matigas ang isang naga-scale na maaari nang magamit bilang isang pananggalang at baluti. Pero madali lang itong nahati ni Jinwoo gamit lamang ang 2 daggers niya. Mas nagulat si Jinchul sa pag-arise ni Jinwoo sa bangkay nito. Pagkatapos noon ang sunod-sunod na paglabas ng mga salita sa ere. Pinangalanan niya itong Jima. Ikinuwento ni Jinchul sa chairman ang mga naganap. Ani ng chairman, naiintindihan na raw niya kung bakit masyadong nalula si Jinchul sa nangyaring raid. Pero sagot ni Jinchul sa kanya, hindi raid ang naganap kundi massacre. Sandaling tumahimik ang chairman bago palabasin si Jinchul upang makapagpahinga na ito. Tumayo ang chairman sa tapat ng malaking bintana sa loob ng kanyang opisina at napangiti. Hindi ako nagkamali sa kanya. Sa kabilang banda sa Japan, Shinjuku ng Tokyo, palaisipan sa mga tao roon ang namumuong bagay na nasa langit ang pabukas ng mas malaki at napapalibutan ng red energy na gate. Mga bro, 999 likes ang goal natin sa video na ito. Paabutin nyo ng 999 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 4. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Nagkaroon ng pagpupulong. Lahat ng guild masters sa lahat ng major guilds sa Japan ay inimbitahan dito. Maski ang Blade Guild na kung sa natatandaan nyo ay namatay ang kanilang original master noong maganap ang Jeju Island Raid. Dagdag pa ng isa na maaari silang maging pinakamalakas na hunter sa Japan dahil tingin niya na mahihina ang mga hunters doon dahil sa nangyaring insidente. Hindi ito nagustuhan ng mga natitirang miyembro. Pero agad na umalis ang mga ito, pero paliwanag ni Kanai na ang 2 guilds na narito kapag nagsama ay mayroon ding 4 na S-rank hunters, katulad sa dami ng bilang nila. Samantala, nagkakagulo ang kinaukulan. Bakit wala pa rin sinasabi ang Hunters Association? Merong lumitaw na S-rank gate sa gitna ng Tokyo,
At sinasabi nyo ngayon na wala pa rin silang pangontrang hakbang sa lugar. Sigaw ng isa sa mga ito. Paliwanag ng chairman na ang mga S-rank hunters ay hindi sapat para isarado ang S-rank gate. Kinakailangan nila ng isang national level hunters. Nagsalita ang dating Vice Guild Master ng Blade Guild na mayroon siyang kilala na handang tumulong hanggang siya ay binabayaran nila. Ang barrier specialist, Yuri Orlov, pinaplano na pala niyang kunin ito para sa misyon na ito. Samantala makikita dito si Jinwoo na nagmamaneho, iniisip niya na ngayon siya ay level 101 na maaari na niyang balikan ang Kartenon Temple. Nasasabik na siyang makita kung ano ang naghihintay sa kanya doon. Ipinark ni Jinwoo ang kanyang sasakyan sa parking lot ng kanilang guild. Napansin niyang may taong nakatingin. Aalis na sana ang babae, ngunit mabilis siyang naharangan ni Jinwoo. Ito pala si Cha Ha-in. Tinanong siya ng ating bida kung bakit ka tumatakbo. Kinakabahan si Cha Ha-in na sumagot na naiwan niya ang kanyang sasakyan dito. Dagdag pa nito na may gustong ipasabi si Min Beonggu sa kanya patungkol sa kapangyarihan ni Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo, at niyaya agad si Cha Ha-in na pumasok sa loob ng opisina niya upang doon na mag-usap. Pagkapasok, hindi na agad nagpaligoy-ligoy pa si Jinwoo at tinanong si Cha Ha-in patungkol sa nasabi nito. Dito ikinuwento ni Cha Ha-in ang naranasan niya habang siya ay walang malay sa dungeon. Kinausap siya ni Beonggu na sabihin kay Jinwoo na mag-ingat siya sa kapangyarihang nananalaytay sa kanya. Wika nito na may kung sino ang naghila sa akin mula sa kadiliman. Pero wala na ako sa sarili ko noon. Alam ko pa ang nangyayari sa paligid ko. Pero naramdaman ko noon na tila sunod-sunuran lamang ako nito at wala akong ibang pwedeng sundin kundi siya lamang. Ang nakakapanibago lamang doon ay masaya akong pagsilbihan si Jinwoo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cha Ha-in sa boses. Sagot naman nito, ang kapangyarihan niya ay labis na nakakatakot at napakalakas. Dapat niya itong malaman. Tandaan mo ang tunay na army ni Hunter Sung Jinwoo ay bago pa man matapos, ay nawala na ito na parang bula. Simula noon, naging palaisipan na kay Jinwoo kung totoo ba ang sinasabi ni Cha Ha-in. Kung totoo man yon, kailangan niyang mahanap ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya. Sa pagkakataon na yon, mas importante ang bagay na yon kaysa maging pinakamalakas siyang hunter sa mundo. Kasalukuyang nakaupo at kumakain sila Jinwoo at Jinho sa lugar kung nasaan ang malaking portal gate. Natanong ni Jinho kung kamusta na ang kapatid ni Jinwoo. Dahil doon, ginamit ni Jinwoo ang shared senses ng iilang shadows niya. Nakita nitong mahimbing nang natutulog ang kapatid niya, at si Beru naman na nanonood lamang ng TV. Nakita din niya ang ginagawa ng iba pa, at dito na siya natauhan nang makita ni Jinwoo si Cha Ha-in habang ito ay naliligo. Tinanong ni Jinho si Jinwoo kung narinig na ba nito ang bali-balita patungkol sa Shinjuku. Sagot naman ni Jinwoo na sa totoo lang, ay nakatanggap siya ng tawag patungkol doon, pero tinanggihan niya. May nakuha kasi siyang imbitasyon na galing mismo sa system. Iniisip ni Jinwoo na kung sino nga ba talaga ang system. Hindi mo ba naisip na panahon ng magpakilala ka sa akin? Samantala makikita dito Yuri Orlov, pinakamagaling na support type hunter sa mundo. Panimula ng master ng Blade Guild ay kulang na ang kanilang bansa ng S-rank hunter, at kinakailangan ng bawat guild ng isang S-rank hunters para makapasok sa mga A-rank gate, kaya ang 3 sa 4 nilang S-rank hunters ay maghihiwa-hiwalay para tumulong sa ibang guilds. Tanong ni Yuri na kung paano nyo maprotektahan ang bansa nyo sa planong ito. Nag-offer siya ng $3.6 billion kada taon. $10 million sa isang araw. Kapag kinuha nila siya sa halagang iyon, mapapanatili niyang sarado ang gate kahit gaano pa nila katagal na gustuhin. Labis itong ikinagulat ng master ng Blade Guild. Maliit lang iyon kumpara sa singil ni Thomas sa inyo. Ililigtas nyo ba ang bansa nyo sa ganun ng halaga, o iipunin nyo na lang ang perang iyon? Tanong ni Yuri sabay tawa. Dagdag pa nito na wala na sila sa posisyon upang maging mapili dahil konting oras na lang ang nalalabi sa kanila. Batid naman ito ng Guild Master, ngunit wala silang sapat na pondo para sa hinihingi nito. Dagdag pa nito na naniniwala talaga siya sa kanyang kakayahan na magagawa niya ang misyon na ito. Oo naman ang sagot ni Yuri. Dahil mas mabuting siya na lang ang kunin nila kaysa kumuha sila ng walang silbing S-rank hunters na katulad ng 2 sa likuran niya. Batid ng 2 na ininsulto sila nito, pero sa isang iglap lang ay nabalutan ang mga ito ng mana. Ipinakita ni Yuri ang kanyang lakas. Wika nito na hindi nila magagawang gumalaw sa kanyang barrier. Hindi makapaniwala ang 2 S-rank hunter na sa kanilang level ay nagawa lang silang itali nito ng walang kahirap-hirap. Tanong nito na kung ngayon ba ay kontento na sila sa kanyang lakas. Wala nang ang nagawa dito ang Guild Master. At sinabing tatawagan ulit nila siya. Samantala, makikita dito si Jinwoo na nagpapaalam sa kanyang ina. Tanong ng kanyang ina na wala ba siyang dapat na ipag-alala. Oo naman ang sagot ni Jinwoo, mayroon lamang siyang appointment. Inumpisahan ng gamitin ni Jinwoo ang susing hawak niya. Makikita na malapit sa school, may gate ang nagbukas.
Noong una ay pinigilan pa siya ng tagapagbantay sa association, pero noong makilala siya nito, ay hinayaan na rin siya. Tinanong ni Jinwoo kung may mga hunters na ang nakapasok sa loob. Sinang-ayunan naman siya ng agent, nang malaman ni Jinwoo na 3 araw na itong bukas. Napag-alaman niyang delikado ang mga naroon, agad na inutusan ni Jinwoo ito upang palabasin na ang mga hunters. Kailangan nilang makalabas ngayon o mamamatay silang lahat sa loob. Naguluhan ang 2 bantay. Wala nang oras para ipaliwanag pa yon sa inyo. Samantala, nakatayo ang mga hunters sa tapat ng malaking pintuan. Nagtanong ang isa kung ano ang gagawin nila dahil kahit pa may magic na kasama ay hindi nila ito mabubuksan. Pero nanghihinayang ang kanilang kasamahan na hindi na sila pwedeng umatras dahil narito na din sila. Nagulat ang mga hunters sa biglaang pagdating ni Jinwoo. Wika nito na isa iyang trap. Isa ako sa mga nakaligtas sa double donjon. Ikaw ba si Hunter Sung Jinwoo? Tanong ng isa. Lubusang mapanganib ang donjon na ito. Ako nang bahala rito at umalis na kayo. Sagot ni Jinwoo. Namangha ang mga hunters nang mabuksan ni Jinwoo ang gate. Nagreklamo ang isa na sila ang bumili ng raid permit sa dungeon na ito. Kaya wala kang karapatan para paalisin mo kami rito porket isa kang S-rank. Sagot naman ni Jinwoo na hindi niya sila pitigilan. Kung sino ang gustong pumasok ay pumasok. Pumasok ang pinuno ng Dragon Guild. Nag-umpisang lumitaw sa air ang mga salitang access denied. Nasa bukana pa lamang ang lalaki, nang hilahin na siya ni Jinwoo dahil muntik na itong mahiwa sa gitna. Paliwanag ni Jinwoo na lahat ng halimaw doon ay ganon. Tanong niya na ngayon, sigurado pa ba silang magpatuloy na pumasok? Wika ni Jinwoo na makinig sila, umalis na kayo sa dungeon na ito at tumawag sa association. Sabihin niyo na lumitaw na ang double dungeon. Nang tuluyang makapasok si Jinwoo sa loob, ay sumarado ang pinto. Dito nagsimula ang lahat. Muli akong nagbabalik. Ang mga statwa sa paligid ay hindi mga halimaw o buhay. Isa lamang silang puppet. Humarap si Jinwoo sa estatwang may hawak ng commandments. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Jinwoo. Umiti ang estatwa at sinabi na sa wakas, dumating ka rin. Dumating ang Russian S-rank hunter na si Yuri Orlov sa airport ng Tokyo, kung saan malapit ang S-rank na portal na kanyang sasaraduhan. Dahil sa kanyang kasikatan, dinumog siya ng napakaraming reporter at mga tao. May isang reporter na nagtanong kung anong plano niyang gawin para saraduhan ang gate. At ang sagot ni Orlov ay sa pamamagitan ng kung anong lagi kong ginagawa. Guguhitan ko ang gate ng isang malaking bilog na gawa sa aking kapangyarihan at lalagyan ko ito ng aking mana. Hindi ba at napakadali? Ano man ang nasa loob ay hindi makakalabas. Mapagmalaking tugon nito sa reporter. Nagtanong ulit ang reporter kung kaya ba niyang isarado ang isang S-rank gate ng mag-isa at walang tulong. Ang mga tao ay hindi gaano nagtitiwala, kaya anong masasabi mo? Tanong ng mga ito sa hunter. Sagot naman ni Orlov na imposible na mapanitili niya ang barrier sa kanyang sarili lamang, pero ang kanyang barrier ay maaring kumuha ng lakas mula sa nasa paligid nito. Kaya kung napakaraming kristal ng mana ang ilalagay sa paligid ng Tokyo, ay mapapanatili ang barrier nito. Sa madaling salita, para itong pag-start ng isang kotse. Kapag nailagay na ang barrier, ito ay unti-unting magiging parang matibay na pader sa pamamagitan ng pag-absorb nito ng maraming mana. Ililigtas ko ang mga buhay nyo, kaya tandaan nyo yan, sabay ngiti ni Orlov. Sa kabilang banda, pinapanood ni retired hunter Go Gun-hee si Orlov sa kanyang telebisyon. Sinabi nito na hindi siya sigurado kung makakaya ba ni Orlov na saraduhan ang isang S-rank gate, pero sigurado siya kung anong mangyayari kapag ito ay nabigo. Tinanong naman niya ang kanyang mga assistant kung kamusta na ba si Sung Jinwoo. Ngunit ang tugon nito ay nag-ikot siya sa mga gates sa Seoul. Iniabot ng kanyang assistant ang isang mapa na may mga pulang marka. Ang mga markang iyon ay sumisimbolo ng mga gates na gustong i-raid ng Ajin Guild na siyang guild ni Jinwoo. Nagulat si Go Gun-hee at napatanong kung lahat ba ng iyon talaga. Ipinaliwanag ng kanyang assistant na malaki ang tsansa na magkaroon ng hindi pagkakasundo sa mga guilds, dahil damay dito ang sakop ng ibang guilds tulad ng White Tiger, the Hunters, at the Reapers Guild na siyang kumikilos sa Metropolitan Seoul. Ngunit hindi na tinag kundi namangha si Go Gun-hee dahil nakikita niya na ang isang maliit at bagong tayong guild na may isang mandirigma lamang ay katumbas ng iba't ibang guild. Tinanong naman niya kung nagbigay ba ng eksplanasyon ang Ajin Guild sa kanilang nais. Sabi nila ay may personal na rason sila at nais nilang sila ay pagtiwalaan sa mga gates na ito sa loob ng isang linggo lamang. Hindi naman mahirap ang hiling ng Ajin Guild, tugon ni Gun-hee. Tumunog naman ang cellphone ng assistant nito at nagpaumanhin na sasagutin niya muna ang tawag. Nang sagutin ang tawag, nagpakilala ang assistant na si Woo Jin Cheol sa kausap nito. At isang double donjon gate ang nagbukas dito. Nagulantang si Jin Cheol dahil bihira at hindi normal ang double donjon. At bukod pa rito, pumasok din doon si Hunter Sung Jinwoo. Sa pagpasok ni Sung Jinwoo, siya ay sinalubong ng mga batong estatwa na nakita niya noon. Galit ang isa sa mga ito at nagsabing matagal na siya nitong hinihintay. Binasag pa nito ang tabla na bato na nakasulat ang mga utos.
Namangha si Jinwoo dahil kaya pala nitong basagin ng ganon-ganon lang at tila walang kwenta para sa estatwa ang mga utos na yon. Pero sumagot ito na may halaga pa rin yon pero hindi ito importante ngayon. Tinanong ni Jinwoo ang estatwa kung siya ba ang nagpatawag sa kanya doon. At sumagot ito ng oo, at dahil sa pagnanais ni Jinwoo na malaman ang totoo, tinanong niya kung halimaw ba ang estatwa. Pero mali ang kanyang tanong, hindi dapat niya itanong kung ano ang estatwa, kundi kung sino ba talaga siya. Ito ang magiging huling pagsubok niya, na kapag nagawa nitong makatayo pa rin pagtapos ng pagsubok, ay malalaman niya ang lahat ng nais niyang malaman, at ito ang gantimpala niya mula dito. Kumpiyansa naman si Jinwoo sa sarili nito, at sinimulang tawagin ang kanyang Shadow Army. Pero pinigilan ito ng estatwa, at sa isang titik ng kamay ay nawala ang kapangyarihan ni Jinwoo. Sinabi nito na hindi dapat sa ganoong paraan siya lumaban, dahil ito ay isang pagsubok. Hindi niya nais malaman ang kakayahan ng mga Shadow Armies, kundi ang kakayahan mismo ni Jinwoo. At isa-isa nang nabuhay ang mga estatwa at sinimulang atakihin si Jinwoo. Pero dahil pursigido siya, sinimulan niyang makipaglaban sa mga ito. Hinampas si Jinwoo ng isang espada at ito ay sinalo ni Jinwoo upang pigilan. Sa pagsalo nito, gamit ang kanyang siko ay pinutol nito ang malaking espada at itinusok sa mata ng isang buhay na estatwa ang naputol na espada. Patuloy siyang pinalibutan at inaatake ng mga ito. Sa kanilang labanan, ang tanging kapangyarihan ni Jinwoo ay kumuha ng mga kagamitan sa kanyang inventory. Kaya inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na espada. Iniisa-isa ni Jinwoo na labanan ang mga estatwa. Kung noong dati, tila napakabilis at hindi makita ang galaw ng mga ito, pero ngayon, nasusundan na ng paningin ni Jinwoo ang bawat kilos nito. Tunay na naging malakas ang katawan ni Jinwoo. Sa labang ito, pinapanood lamang siya ng estatwa na tumawag sa kanya. Namamangha ito dahil sa bilis ng paglakas ni Jinwoo. Sa katawang tao, napakaraming pinagbago at iniunlad ng kakaya nito. Lahat ng galaw ng mga estatwa ay nalalabanan at nadedepensahan ni Jinwoo. Naaaliw naman ang estatwa habang pinagmamasdan ang laban na ito at sinabi sa sarili na masyado pang maagap upang tapusin ang pagsubok. At biglang lumabas ang isang napakalaking estatwa na may korona. Napakalaki nito kumpara sa mga estatwang kinakalaban ni Jinwoo. Yumanig ang buong paligid sa paghakbang nito. Sinabi nung unang estatwa na ito na ang panahon upang sambahin ang Diyos. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 4 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 5, ilalagay ko na yon sa ating channel.